Ito po yung mga year 1995 na 5 pisong coin na hawak ko sa ngayon, no? Tatlo po yan, pero wala pa ako nakitang may mint mark. Dito ko dapat yung mint mark niyan eh. Saan ba yan? Teka. Tingnan nyo dito sa 2010. Nandito yung mint mark dapat. Ayan. Wala silang mint mark dito sa ilalim ng kwelyo. Pero meron naman akong nakitang maganda sa mga coin na to. So ano po yung nakita kong maganda sa coin na to? Sa mga coin na to. Ito kasi yung 5 pisong coin na nasa collection ko ngayon, ano. Kaya kita nyo naka coin holder siya. Pero kung titignan nyo yung detalye, hindi na mabasa yung Emilio Aguinaldo. Dito sa dalawang nakita ko, nababasa pa yung pangalan ni Emilio Aguinaldo. Ito, yan. Kaya itong nasa collection ko na to, papalitan ko na nito. Kasi mas maganda yung detalye niya. Pero pag pinagkumpara natin, no, yung dalawang iba pang year 1995, mas maganda talaga yung detalye ng nasa gitna. Kaya ito, papalitan ko na nito. So kahit wala akong nakitang mint mark sa paghahanap ko ng mga 5 piso, okay na rin. Hindi naman total failure yung paghahanap ko kasi may nakita naman akong mas magandang 5 pisong 1995. At saka 5 pisong year 2010. Ayan. Kung tutuusin, pangit pa rin naman yung nakita kong isang 2010, pero kumpara dito sa nasa collection ko, mas maganda na to ng konti kasi dito mas maraming gasgas yung mukha ni Emilio Aguinaldo. Dito wala gaano. Tsaka yung likod, mas maganda yung likod nung itong wala sa coin holder. Bale, binablog ko lang po ito, no, kasi tunay po akong coin collector, no. So ibig sabihin hindi ako yung katulad nung marami dyan na nagsasabi libo-libo yung halaga ng mga ganitong coin. Ordinaryo lang po itong mga coin na to, no. Mga mamatser. Ngayon kung gusto nyo talagang makahanap nung mapagkakakitaan yung malaking halaga, etong year 2006, yan ang hinahanap ng mga collector kasi ang dalang po talaga niyan. Sa sobrang dalang, napilitan na lang akong bumili ng coin set, no, kahit na mahal. Kasi wala talaga akong makitang year 2006 na 5 piso sa circulation. So, yan lamang po at maraming salamat.